may parating na. Parating na Ormoc. Tama? Na-contact na po, sir, pero yung Ormoc yung mas malapit, sir. Hindi ko tinatanong malapit. Ang layo nung tinawagan mo, Southern Leyte. Galing ako doon nung nagiba yung bungo yung bundok eh. Tinawagan mo yung mas malayo kaysa doon sa mas malapit. Sumagot sa iyo, tapos tinawagan mo ulit si Kwan, ang sagot sa iyo, sinagot ka niya, parating na Ormoc. Tama? Yes, sir. Ayun. Okay. Yun lang. Yun lang. Just a few questions lang. Sa kay Inspector Lara ba? Inspector, okay, kay Inspector Randy, kay Chief Inspector Randy. Either one of you. Yung ba pumutok yung mga baril, nakakuha kayo ng mga slugs, di ba? Saan nakuha? Sa hapag o sa wall? May nakuha kayo sa wall? Sa selda po sir ni Mayor Espinosa sir, meron po kaming yung mga most of na nakikolekta namin ng mga bala is malapit lang sa ano niya, sa body niya. Tapos meron ako Hindi. Tinatanong ko, siyempre nag-exit yun. Pag-exit ng bala, may kalalagayan niya. Saan bumaksak yung sa bala? wall sir. Wall. Yes, sir. Gaano kataas yung wall? 1 meter sir, in fact meron akong kinulik. Hanggang baywang. Just answer my question. Hanggang baywang. 1 meter eh. Yes sir. Ganyan, di ba? Yes sir. Hanggang baywang. Yes sir. Ilan nakuha mong bala doon? Wala akong nakuhang bala dun sa mismo sa buta sir kasi simento po siya. Pero may nakolekta akong buhok. Buhok. Teka, ganito na lang. May dent ba doon sa wall? Ah, Dent. May butas po sir, butas. Oh, yun nga. Yan. Dent nga. Oh. So, ibig sabihin, nakatayo si Mayor Espinosa nung nabarel. Kasi sa wall ang tama, hindi naman sa floor eh. Kasi kung ang dent sa floor, nakahiga siya. Di ba? 1 meter lang po kasi sir, So, siguro it hindi doesn't matter. nakatayo. Kung wall, nakatayo kasi binarel, sa wall tumagos. Kung nakahiga, ang dent niyan sa floor. Ano mo? Na-picture mo ba Yes, yung sir. sinasabi ko? Ang dent, you did not get the bullet from the dent. Sa baba po sir, sa floor. Yeah. You did not, wala kayo nakuha doon. Nag-speculate ka lang, in truth, na natamaan yung wall, may nabakbak na mga pieces of concrete, correct? Yes sir. So, hindi ka sigurado na doon tumama yung bala. Bullet hole po sir kasi may butas. Kung hole na iwan yung slug. Hindi po naiwan ni slag na bumagsak po sir. Nakulikta rin po Paano namin po kalalim yan. yung hole? Mga ilang centimeter lang po yun. Points centimeter. Basta hindi Basta nakabaon sir yung slag. Kaya nga, sabi ko lang. Pero may buhok po ron sir. Buhok. Yes sir. Which is siguro galing dun sa kay Mayor Espinosa. Kay may tama buhok. siya rito. Sa ulo. The police po sir. So kinulikta po rin natin yung buhok na yon for DNA matching. Okay. Doon kay Mayor Okay, good, Espinosa. good. Kung tinamaan siya sa ulo, sa duwaplis at may buhok, that means nakahiga siya, tumayo siya. Hindi yung buong... How tall is Mayor Espinosa? 5'6"? 1.58 meters. Ano yan? 5'2"? ISR blue? Mga 5.2. 5.2. So how tall is 1 meter? Hindi naman siguro 5.2 meter. Dahil kung tumama sa ulo mo yun, 5.2 ka, dapat ang dama noon, at least 5 feet. Magre-recosay pa yan. Di ba? I'm just asking a question. I just want to know kung ano. 1 meter. We use metric. Sir. Metric. I know. It's metric. Meter nga eh. Yes, So, okay, never mind. Sa ibang lugar, may nakuha kayong bala. yes sir. Saan? Doon po sa CR sir, may bullet hole din. Tapos doon sa may... Saan ang bullet hole? Sa Sa- wall? Sa wall sir ng CR. Sa dalawa na yan. Dalawa, Kay sir. Yap na yan. Hindi, kay ano pa rin, kay Mayor Espinosa pa rin po tayo sir. Espinosa. Gano'ng kataas yung tama nung sa wall? Akin na, hindi natin ng mga bullet holes. 1.45 meters po sir. Tawan, ha? Live, pahinga ko muna.
Tapos meron pa akong nakuliktang bullet slug, yung fired bullet slug doon sa bed ni Mayor Espinosa sa ibabaw. Sa ibabaw lang ng bed? Yes, sir. Elevated ba yung bed niya? Yes, sir. Elevated. Gano'ng taas? 1 foot? Mga more or less 1 foot. Sa mababa lang? Pang double deck, sir, yung nasa ibaba siya na Kaya nga, nasa baba siya. yes, sir. So that means, paano umabot ng 1 meter yung bana? Nag-ricochet. Ricochet siguro yung yun, bana sir. ngayon, nandun sa mas mababa. Ricochet siguro yun, sir, from... Hindi, ricochet. We cannot speculate. Yung pangalawang nakuha nyo, nasa baba. Mababa sa 1 meter. Because I have the bullet holes imprinted here, sa litrato rito, meron ka rin naman siguro, no? Yes, sir. Ang tama niya, nasa chest, meron sa epigastric area. Di ba? I'm sorry, I have to ask you this. I have to just, ano ba? It's okay, sir. Ano ba ang kwan? Ano ang tama? Di ba dito? Dibdib? Yes, sir. So kung tama sa dibdib, o sa wall, maaari yung 1 meter. Ano po yun, sir? Kung 5 foot 2 ang tao at tinamaan siya sa dibdib, at ang tama ng bala, the police ay umabot ng 1 meter, maaari nga siguro yung bala na yun, tama sa dibdib, lumabas, tumama sa baldosa, sa simento. Hindi po ako makapag-ano, sir. Pero kung may buhok po, sir, most probably hindi. Tumagos pa yung bala sa O, tumagos, katawan? tumagos siya. Your Honor, for Mayor Espinosa, there were 4 gunshot wounds. Ngayon ko, 4. 3 were recovered. Hindi siya tumagos. Only 1 was a through and through gunshot wound. Isa lang ang tumagos. Sinasabi niya, lababas raw yung bala sa bangang lupa sa baba. Sinasabi. Your Honor, okay. No. If I may- Which is which? Kung hindi tumagos, sa katawan niyo nakuha. Eh sinabi niya, meron sa wall, tapos meron sa baba. Ano ba yan? Sir, pwede po ako. Yes, please. Yes, sir. If you remember, sir, earlier his testimony, he indicated na may grease wound doon sa head. O yun. Oh. Yes, sir. Sa wall, may Yun yung sabi, nakuha, 1 meter. sa wall, sir, may na dumikit na buhok, sir. Ibig sabihin, sumama yung... Already answered. Yes, sir. What about the other bullet na nakuha niyo sa baba? Nasabi mo kasing taas ng kama. Nasa first, sa ilalim siya ng double deck bed. Hirap talaga. Ito po, sir, yung evidence collected namin sa crime scene cell number 1. You, of course, now we're trying to determine what position the body was. What position was the body of Juan? Sino ang bumaril? Hindi ba si Juan ang bumaril? Si Chief Inspector Laraga. Nung binaril ba siya, nakatayo siya? Nakikipagbaril siya? Nakatayo siya? O nakahiga siya? O no? Naka-cover siya? Ano? Saan siya ko-cover? Sino po, Your Honor? Sino ba napatay mo? Si Juan, si President Marcos. So, hindi ka nakikinig ha? Sorry po, Your Honor. Nakausap mo yung isang Marcos maputi yung Marcos na yan, maitim yung Marcos na sinasabi mo. O, nung nakipagbari lang ka kay Mayor, nakatayo siya, nakaupo, nakahiga, nakadapa, ano? Hindi ko po ano, Your Honor, pag ang dilim po nung area po. Napakadilim po. Paano mo siya? 4 ang tama, iba lahat yung bala na yan. Hindi po, Your Honor. Yung pagpasok ko po, nag-spot lang po ako ng tactical flashlight. Teka muna. Doon lang po ako sa may... Tayo pare-pareho ha. Okay. Sabi mo, hindi mo makita yung posisyon ni Mayor kasi madilim. Paano mo siya tinawaan? Your Honor, hindi... Sumunod lang po ako doon nung pumutok po yung barrel po, Your Honor. May umilaw po. Doon lang po, sinundan ko lang po yung ilaw po. Yung ilaw ng baril niya. Opo, tapos tumakbo Flash, lang. yung flash. Opo, tapos kalabit lang po ako, tapos lumabas, takbo po kami sa labas. Naininiwan na nga po ako daw nung tropa, Your Honor. Ako lang po ang isang naiwan. Iniwanan ka ng kasama mo. Opo, Your Honor. Nandun ka, nasa may pinto. Nagtakbuhan daw po sila nung unang... Wait. Nakapasok ka ba sa selda? 1 foot lang po yung ano ko. May up and entering po. Yung selda may rehas, di ba? Opo, may pintuan. So mababaril mo siya kahit nasa labas ka. 1 foot po, yung parang Hindi half, ko tinatanong kung 1/4. Nasa labas ka ng selda, may rehas, mababaril mo siya to the bars, correct?
Opo, kung makikita mo po. How can you, pulis ka, you're a major, right? Yes, Your Honor. Madilim, papasok ka. Alam mo may baril, madilim. And Opo. you're telling us na nabaril mo dahil may flash lang, nabaril mo siya. Pagputok lang po niya nung pumutok na po yung baril niya po, Your Honor. Kosher, General Benji? Kosher ba yun? Papasok, madilim? Yan, galing sa SAF yan. Nasa rules and regulations ba yan? Nasa? Going into a jail, going to a confined area, na may baril yung kalaban mo, papasok ka, madilim. Ang galing mo naman bumaril. 4, tinamaan mo. Dapli sa ulo. Lahat na dibdib, tama? Usually, Your Honor, Mr. Chair, usually what we do is we come up with a formation, and then since you are the team leader, dahil po ang trabaho nyo is to really manage yung tropa, yung mga individual na members ng team, usually meron ko kayong lead man. Hindi po kayo yung pumuputok. Kasi kung ikaw ang pumuputok, wala ka nang, hindi mo na namamanage yung team. Correct. Oh. You're there to manage yung team. Kaya po, in most cases, pagdating mo sa firefight, if I was the team leader, bihira lang po ako makaputok o kaya konti lang po yung mauubos ko. Nasa likod ka lang. Yes, because I'm just managing ho yung team ko, yung maneuvers ho nila, making sure that everybody Anong is command doon? performing Veer left, those. veer right. Yes, sir. Anong command? Veer left, veer right. Opo, meron pong peel off, may peel right, Right. peel o kaya entry, o kaya go, ganun po. Ang That's right. instruction So, mo doon. Would you say that tama yung ginawa niya, pumasok siya, madilim di umano? It Team just leader doesn't follow, sir, yung tactical doctrine ho namin. But nevertheless po, kung talagang graduate ho siya ng isang special na counter-terrorist course, then yun ho mga ganun ho na mga panic burst, pwede ho niyang tamaan ho yung kung he is a graduate of a special tactical course. Saan ka ba nag-graduate? O sa Rizal College? O saan ka nag-graduate? Counter-terrorism. Meron kang training? Wala po akong training. So, naka-specialized training on weapons? Wala po, Your Honor. Tactics? Wala po, Your Honor. Okay. Speaks for itself. So, ano ang baril mo? 45? 9mm? Glock po, 9mm. So, 9mm. Opo, Your Honor. Isang clip nun, ilan? 14? 12? Yung laman po nung ano po, Clip mo? 18. 18 po. 18. Extended clip? Hindi, no? Hindi po. 18 talaga. Standard. Side by side. Opo. Alright. Ano ilan na iputo mo? 4. Mga 6 po. Did you get how many slugs you say? Ako naman, si Major naman. Iisipin pa. Jesus Marios. Ilan nakuha niyong bala kay Mayor? Kay Mayor? 4, 6. Sabi niya 6. Susoko na ako sa'yo. Hinahanap ko pa, sir. Hirap na ako. 6 pieces fire cartridge case po yung na-recover namin. 9mm. For determination pa po ng ballistics. For determination. Alright, kaya ako lang sasabi doon sa report ko eh. Dapat mabilis yan. Altercation. November 5 pa yan. Anong date ngayon? November 10 po. November 10. Doon sa recommendation ko, dapat in 3 days, pag magbakbakan kayo at nakuha niya yung baril ng pulis at namatay yung kalaban, dapat mayroon na kayong 3 days investigation. Tapos na dapat yan. Hindi naman siguro ganun kahirap yan. I'm willing to extend it to 7 days. So, ang sinasabi ko, tila mabagal. Kaya nagtatanong ang mga tao, I'm trying to help you out here, trying to tell the public out there, people watching, ang hirap ng trabaho nyo. Pero kaya dapat masuportahan kayo. Pero ang sinasabi nyo, ang tagal pa hanggang ngayon. What I'm trying to say is, nakuha mong slugs, ilan? 6. 6 pieces po ng basyo. Okay. Fire cartridge case. 9mm. For determination pa po yun, sir, kung 9mm o ano. Wala kayo nakuha? Shells? Meron po, sir. Yung 6 nga po. Iba yung slug sa shell. Iba po yun. Yung Slug nakuha nyo, 6. Bali, 3 po yung slug, sir. 2 yung deformed, isa yung fragment. Ilan ang shells na nakuha nyo? 6 po, sir. 45, 9mm. 9mm po, sir, and yung isa Super 38 po, dinedetermine pa po ng ballistics. Ilan ang naiputok? Isang clip ng Super 38 na baril na nakuha nyo. Ilan ang magazine? Ilan laman noon? Yung loaded po ng 6
live ammunition, chamber loaded po siya, bali 7 po lahat ng bala. 7 ang talaga capacity nun. Yes, sir. Yun talaga ang capacity ng isang magazine, isang clip. Ano bang baril yan? Anong klase Super 38? Pistol po, sir, na Super 38. Alam ko pistol Super 38. Beretta, Colt, Colt po, sir. 38. Ano ba yan? Colt po, sir. Colt. So, 9mm, 9mm yan o 45 ang bala? You can determine that by the gun. You recovered the gun, didn't you? The pistol. Super 38, sir. Point .38. Caliber 38 po yung bala. .38. Alright? Kasi mukhang 45 rin yan eh. Di ba? Yes, sir. Pistol. Oh, so, okay. Having said that, I have another question for you. Ilan na naiputok sa tingin mo nung baril na yon? Nakuha niyo yung baril. Ilan na iputok sa bala doon? Sa clip? Ilan Isa, na sir, na-discarga? Isa, sir, yung... Isa lang. So, isa lang ang naiputok. Yes, sir. So, ang bilis ng mata ni Major sa isang flash, isang kisap mata, ang naibato niya, 6. At 4 ang pumasok. Isang daplis, 3 tama. 3 ba yung tama? 4 po sa 4 sa body po. katawan. So, 5. 4.5 ang tama. Dahil 2 plis yung isa eh. Isa lang ang binaril noong victim. Tama? Opo, sir. Okay. Question. You said you checked for paraffin. Yes, I saw sir. a picture here. Nakalagay yung baril ni Mayor. Sa kanyang tabi ng kamay. May paraffin traces ba may nitrate si Mayor? Based po sa examination ng chemist po namin, sir, nag-positive po siya sa gunpowder nitrates. Marami. Marami ba? Okay na nga. Marami raw po, sir. Marami. Raw. Raw According is not acceptable. according to the chemist, marami, sir. Ano ako? Sino yung chemist? Police Chief Inspector Malibago, sir. Like pulling teeth. You can determine, ako na yung study yung ulit mo. You can determine the paraffin test. By paraffin test, sa isang putok lang ng bala, makikita mo. Can you please put her under oath first? May I also ask, sir, to, I will also take. Ay, dalawa na kayo, Sergeant. Thank you. Sige na, tayo na ho kayo. Let it be on record that the 2 ladies, I'll ask you their names later. Go ahead. Do you swear to Ladies, tell? sorry. Do you Ladies, solemnly no, ladies. swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this Senate inquiry? Thank you. Okay, please say, I do. You cannot nod. Say, I do for the record. You're not getting married to her. You just say, I do. You're swearing. Okay? Masyado kayo intense. And the lady's name is? Good afternoon, Your Honor. I am Police Chief Inspector Vivian May Malibago, sir, the forensic chemist to examine the specimens. Okay, Police Chief Vivian May Balibago. Yes, Your Honor. Yes. Can you say that the mayor's hand, right hand? Both hands, Your Honor. Both hands. So possible he held the gun, Possibly, Your Honor. possibly. Dalawa, the way shooter shoot. Kuno. It's a possibility, Your Honor. All right. And they had traces on both hands. Is your paraffin test acceptable in evidence? Is it reliable? Actually, Your Honor, the paraffin examination is not conclusive Correct. examination. So it is possible that the paraffin that you got there, the nitrates, he could have gotten from the gun or the bullets, which about 6 discharge na tumama sa kanyang katawan. Pwede yan? It is possible, Your Honor. So possible. So yung tama ng nitrate sa kanya, maaaring galing rin doon sa baril ni Major. Possibly, sir. Okay. So yun lang ho ang gusto kong tanongin. At nagsisiguro lang ho ako na kaputok. Yung si Raul Yap, may baril kayo nakuha doon, di ba? 45?
Anong klase yung 45 po? Colt? Colt pistol, sir. Mark 4? 45. Mark 4 ba? Nakalagay kanina sa Mark IV. Tapos siya, Commander. Ano ba? Commander ba or Mark 4? Um, Gold Cup? wala, sir. Colt 45 nakalagay. Yan, nanalig kasi okay na. Mark 1V. Kanyang ganun. IV. Mach 4. Mach 4, Your Honor. IV. Colt IV. 1V. Mark 1V. 4. Based po sa Fed, kasi nag-request po ako nung makolekta po namin ng mga pieces of evidence ng dalawang firearms, na-request po ko po yung verification kung sinong may-ari. So, sa Colt Hartford na caliber 38 super pistol, not registered firearms as per record sa office po nila, sa FED. FED. Sa isa naman po na Colt, So, walang may lisensya nun? wala po. Wala. Okay. Sa Colt, So, loose firearm. yes sir. Okay. Sa one Colt MK14 caliber 45 pistol, nakapangalan po kay Johnny Ferolino Crispo of Sulana, Barangay 7, San Jose, Antique. Did you check if that person exists? Kay Crespo? Crespo ba yan? Ito lang po yung record na nakuha ko po kay I know. But paki-check nyo nga kung nag-i-exist yung tao yan. Paano yan napunta yung barila dito sa isang Raul Yap sa loob ng kulugan? Yes sir. I will Sa check. Baybay Leyte. Ang layo naman ng pinuntahan ng barila. Oh, last question na lang, ha? Itong baril na ito, ilan na na-discharge? Ilan na recover nyo? At kanina nakapangalan yan? Yung nga, doon sa kay Crespo. Yung isa loose, no? Ito, ilan na na-discharge na bala? Nakuha niya yung baril, di ba? Yes sir. Hmm. Actually sir, yung nakuha namin yung barrel, mayroon siyang 6 na live ammunition sa magazine. Empty shell na siya sir. Hindi na. Nakabara. Nakabara. Hindi tumapon. Hindi tumapon po sir. Okay. So nakaputok siya. Kuno. Accordingly sir. Ano accordingly? According sa yung ano sir, yung base sa ano lang na Base sa baril, nakita mo. Yeah, nilagay yes, dyan. sir. Okay. Ilan ang tama niya? 6 ba ang tama niya? Ang daming tama niyan, di ba? May isa sa tama sa likod ng kwanto, mababa sa ulo, di ba? Sa likod lahat, tapos may 3 sa harap. Di ba? Your Honor, on my examination, there were 8 points of entry on different parts. Oh, 8 na ngayon. Kanina 7 ah. Ngayon No, 8 no, no, Your Honor. There were 6 on the body and 2 on the hands. Ah, Your sige. Honor. This is for sige. Raul Yap, Your Honor. Sino ang bumaril yan? Si Sergeant Duarte? Okay. Paano kayo nagkaputukan? Anong posisyon ng tao nung nabaril mo siya? Yung nangyari, ito, Your Honor, pinalabas muna namin yung mga preso. O tama pala sinasabi ko kayo na, pinalabas niyo muna. Pinalabas muna. Kasi sabi Your ng katabi mo, hindi raw eh. Pinalabas, dalawa-dalawa. Sa kapatapos, Your SPO4 Honor, ka yung ba? huling SPO4. dalawa na, Ano rango mo? Ano? SPO4, SPO4. Your Honor. Ano ang status ng murder case mo? Ano yung status ng murder case mo? Dismiss na? Due for dismissal na, Your Honor. Jew. How would you know that due for dismissal? May konta ka sa judge? Wala kasing ebidensya, Your Honor. Sino ba yung napatay mo? Pardon, Your Honor. Sino yung napatay mo? Mayor din? Hindi, Your Honor. Ano? Yung ngayon, Your Honor, Operation ito? yes, Your Honor. Ano? Wanted? Yung napatay mo? Nasuspikan lang ko, Your Honor. Nasuspikan lang. Suspect siya. Honor, Your Honor, Your Honor. Nung una. May dalawa pa ba? Di, ngayon lang ito, Your Honor. Ito. Yung una. Ito lang ngayon ang inano ko, Your Honor, ikwento. Mm. Nangyari kasi, Your Honor, yung pinalabas na namin yung dalawa-dalawa. Hindi, inapatay mo muna. Dato na ni Senator Lacson. Faltad, di ba? Faltad ang pangalan? Yes, Your Honor. Ah. Hindi ako, Your Honor, noon. Mm.
Tapos itong pangalawa, pinalabas nyo lahat yung palaso. Tinanong nyo kung sino may kaso ng drugs, di ba? Your Honor, yung nangyari doon, pinalabas namin yung 6 na. Nakakulong. By toss, oo, doon sa kulungan. At nang huli ng dalawa, yung isa nagpaiwan. Nagpasalipod doon nagpasalipod doon sa kama. Nagpalsi? Nagpasalipod, Your Honor, parang nagtago. Ah, tumago. Oh, Your Honor, oh. Sige, Yun sige. Your Honor na. Tapos, Be proud of your language. Natututo ko sa'yo. Palsi. O, sige. oh, Your Honor, tapos Your Honor, nung huli na doon yung isa siya doon, biglang may pumutok na nakurat ako, Your Honor. Nakuran. Nabigla ako nung may pumutok doon sa Ah. kabila. At saka, nadagdagan yung bigla ko dahil may pumutok din sa harapan ko. Oho, ano nangyari po? Yung nakita ko, nakatutok sa akin, nakaputok. Yung ginawa ko, dahil nakahawak ko ng baril na, pinutukan ko sa dalawa, tapos hinabol ko doon sa CR, pinaulanan ko ng bala. Eh baka naghintay pa sa akin. Siniguro mo na. O siniguro ko, Your Honor, hindi ko alam. Ano itsura? Anong nakakatawa niya? Nakatayo na siya noon. Nakatayo, Your Honor. Kala ko nakaparsi siya doon sa kaba. Pero malayo ang distansya namin, Your Honor, mga doon sa harap. Gano'n? Hanggang doon sa kabila? O dahil sa harap, sa labas ako ng silda. Sa labas ka ng selda. O, SPO4, Duarte, sabay-sabay mong pinalabas yung 6. Minsanan lang yan. hindi, Your Honor, tubay to, Your Honor, dahil may kasama ko yung team leader namin si Captain Blanco. Isa lang yung nagpaiwan. Nagpapaiwan Pao. yung isa, Your Honor. Pao, lawyer, kayo ko muna yung statement sa mga inmates, ano? Kindly confirm or deny yung kanyang testimony. Yung lumabas po, dalawa-dalawa. Tama po yun. Then, yung, sabi nila, paglabas daw nila, tinatanong daw yung pangalan nila at ano yung kaso nila. At saka, pinapunta sila sa Quarintanas. Yun po. Nung nasa huli na si Raul Yap, then yung si Oliver Cabiling, pinapunta rin sa Quarintanas. Naiwan lang si Raul Yap, no? Naiwan si Raul Yap. So, hindi kusang loob na nagpaiwan si Raul Yap. Based Naiwan doon sa doon. testimony sa affidavits ng 5. May sabi ni Oliver Cabiling na yung si lumabas na yun si Raul Yap pero pinapasok ulit doon. So, sa hindi loob. siya nagtago. Hindi Lumabas, natago. pinapasok. Yun ang testimonya ni Oliver Cabiling. Tsaka pinalabas din si Oliver Cabiling. Pinapunta sa Quarintinas. Ayon sa testimony So, hindi ni siya Oliver nagpalsi. Cabiling. Pinabalik siya. Wala naman yun sa testimony. Ah. Hindi nakita ng mga kung sino yung bumaril. So ano totoo dito? Sino nagsasabi? Pinalabas, tapos pinabalik, tapos siya. Ayon yun sa testimonya ang ng... testimony, nagtago. Ano yung sabi mo? Nagpasalipod. Oo, nagpasalipod, nagtago, nag-cover. Nagpalsi. Pa sa likod. Pasalipod. Sa likod. Nagtago. Nagkakabir sa kama. O sa, So ano yung Double deck. statement nila na lumabas na tapos pinabalik niyo doon sa silda? walang ganon, Your Honor. Sa kanila lang yung version. Alright, okay. Sige. Isang tira. Okay, so, iba yung version niya. Iba rin ang version mo doon sa katabi mo, kay Captain Juan. Sabi niya, hindi sila pinalabas kanina. Kanina, sinabi mo kanina yan eh. Nung pinalabas lahat, Wala naiwan po akong sinabing ganun yun. Balikan nyo nga yung TSN. Sa team 1 po Pero ako. may akong nakuha kanina. Maybe I'm... but anyway, I'll check the TSN later. No? So, nung binabalo mo si Raul Yap, dahil pumutok siya, pagkatapos binigyan mo na siya, pinaulanan mo na siya. Ano ang itsura ng katawan niya? Nakatayo? Hindi ko nakita, Your Honor. Iniwanan ko. Natakot ako. Pagkatapos siya paloonan, natakot ka pa? Baka, Your Honor. Bakit takot ka? Baka magpulto doon. Di ko pa sigurado, Your Honor, na sila.
Labing Kumuha. siyam kayo, dalawa lang kayo pumasok. Isa si Kapitan, isa si Major, at saka ikaw. Tama yun? Magkaiba yun sa amin, Your Honor. Nasa seldang una siya, ikaw nasa seldang 7. Pampito, di ba? Opo. O, so isa mo lang kasama, wala kang iba kasama? Hindi mo sinusunod yung Supervisor rules, ko, Your saka Honor, si Captain Blanco. Yung leader nyo nasa likod, si Captain Blanco. Ako kasi yung front security, Your Honor, nasa Ah. harap ng pintuan. Hmm. So ako talagang mapalaban niya dahil akong nasa harapan. Sige, okay. So, yun lang. Bakit mo siya natamaan sa likod? Ang dami. Nasa kabila sila, Your Honor. Nasa hilira doon, hindi makikita. Hindi, isa lang siya natira eh. Bumalik siya eh. Siya na lang naiwan ka mo, nagpakita siya. Nakita mo siya nagpasalikod. Nakita mo siya nakasalikod, nagtatago. Yun ang testimony mo. Oh, Your Honor. Oo. So kung nakita mo siya nagtatago, nakaganon, Nakita ko, Nakayo. Your Honor, nung patago siya, Your Honor, papasok sa CR. i-drawing mo sa akin, tumayo ka. Pakita mo sa akin ano itsura niya. Sige, paano? Ganyan yung forma niyo, Your Honor. Ito ang CR ang pintuan. Oo. Yung CR, ganyan punta niya sa akin. Oh, nakaturo. Oh, sige, tapos, Yung pinutukan ko din siya, tumakbo siya dito. Ginabol ko yung CR. so hindi ka natakot. Hinabol mo pa eh. Kasi kala natakot ka. Nung matapos na, Your Honor, yun ang natakot na ako pagpasok dahil hindi ko na siya nakita. Hinabol mo siya, pinatukan mo siya, pumasok sa Opo, CR, Opo, matapang ka. Pumasok sa CR, Nung hinabol mo pumasok siya, siya sa CR, Your Honor, pinapuntukan mo pa siya. Pero hindi ko nakita anong pinutukan ko siya, Your Honor. Ginanyan ko lang kamay ko sa loob dahil maliit lang yung pintuan ng CR. Ginanyan ko, tapos iniwanan ko. Tapos yun, natakot ka na, umalis ka na. Your Honor, kung baka buhay pa, tapos nagpasama na akong kasama ko. Sige, okay. Nung binalikan namin doon, Your Honor, okay na pala. Ibig sabihin, okay na pala yung nakahiga na pala. Sige, sige, salamat. Thank you. Amat po. Sorry. Yung CR, obviously sa loob ng cell. Yes, Your Honor, maliit lang. Pero mababa lang yung dingding o yung pader. Si CI Larada. Bago napatay, si Larada na po ako. Oh, ikaw. Bago napatay si Mayor Espinosa, never kang pumasok sa cell. Cell ni Mayor po. Yes. cell Never, number never 1. po, Your Honor. Kasi yung version nyo nga, nung palapit pa lang kayo, ay pinaputukan na kayo Opo, Your Honor. na walang masyadong ilaw. Madilim. Napakadilim po, Your Honor. Napakadilim. Opo, wala talagang ilaw po, Your Honor. Hindi pa kayo, wala ho ba kayong ginagamit na flashlight? Mayroon po. Yung pupuntahan yung lugar ay napakadilim? Mayroon po kaming dalang Dala flash. nyo yung flashlight? Opo. So, ginamit nyo ho ba yung flashlight? Opo. So, nung ginamit nyo yung flashlight, nakita nyo siya. Nung flash hindi po. Kasi pa, pinitik lang po. Spot lang po yung ginawit. Snap spot. Yung parang tactical, ma'am. Pinipindot lang. Flash lang kung may tao. Flash. And Opo, through the use of the flashlight, kaya na, parang naanuhan mo si Hindi Mayor. po, hindi ko rin po talaga nakita yung time na yun po. Basta nung 1 foot forward na po ako doon sa may pintuan ng selda po. Nung nakausli po yung kamay ko na pinitikan ko po ng flash, saka po yung pinutukan po kami. Warden, yung kwento po ng mga jail guards, ibang-iba. Di ho ba? Ibang-iba sa version nila Laraga. So ano ho ba uli yung version ng mga jail guards in respect to the shooting of Mayor Espinosa? Ma'am, Your Honor, there is already an affidavit made by the guards as well as the prisoners. So, kung maaari lang po, sinala lang yung nag-assist ang Pao, can you confirm or can you narrate to us ano yung version nung mga jail guards? Kasi ibang-iba ho yung kwento. Good afternoon, Your Honor. Can I make a clarification on what part, on which part of the operation? Can it be clarified? Doon mismo nung nandun na sila Laraga sa cell number 1 because sabi nga po nila
o lapit pa lang sila sa cell ni Mayor Espinosa, which was very dark, ay pinaputukan sila. But, so at sinabi rin niya ngayon, pinaninindigan niya na hindi siya pumasok before that. With regards to the jail guards, Your Honor, all of them have been consistent to have been rendered immobilized dun sa labas near the wall. So they did not have any idea what went on inside the jail that time. How about yung narinig na pagbebeg ni Mayor Espinosa? Did they confirm that? With regards to the jail guards, Your Honor, they do not have any allegations about that. But one Inmate? in the person of Donald Palermo, who happens also to be the in cell number 2 and who happens to be the client of the office of the public attorney's office, Your Honor. He had executed an affidavit that he executed two affidavits, Your Honor, actually. One taken by the a narration of fact made by the IAS, and another a judicial affidavit made before the National Bureau of... Nagtutugma ho ba yung account niya? Yes, it is So consistent, in a Your Honor. nutshell, ano yung claim niya? He has claimed, Your Honor, that I will read the affidavit, Your Honor. It is in English. Paragraph 1, that I am detained with 6 other inmates in cell 2, just beside cell 1, where Mayor Rolando Espinosa was locked up. That last November 5, 2016, around 3 o'clock in the early morning, I was awakened by a commotion inside the compound of Baybay Sub-Provincial Jail, which prompted me to see and observe what was happening. That moments later, I observed 3 male persons. One was wearing jacket with marked CIDG, the other one with a mustache wearing green t-shirt, and the third one wearing black t-shirt got inside the premises of the jail but returned back upon noticing that a CCTV was open and functioning. The one wearing jacket with marked CIDG had a bolt cutter. That after a while, the 3 male persons came back together with 4 others. The 2 male persons went directly to cell number 1, where Mayor Espinosa was located, and I heard Mayor Espinosa saying, "Magandang umaga, sir. Huwag niyo akong lagyan, kahit patalim, wala ako, maawa kayo." In translation, "Good morning, sir. Don't put something on me. I don't have even a knife. Have mercy on me." Then, I heard him again, "Maihi muna ako, sir." Meaning, "I want to pee, sir." And heard someone answered, "Ayaw nagpangihi." Meaning, "No need to pee." Followed by 2 gun bursts and a voice saying, "Oh, lumalaban pa," meaning, "Oh, he fight back." Followed by another 3 gun bursts. That prior to that gun burst was heard, there was one police officer standing between cell number 2 and cell number 3, but not directly in front of the cell where I was located, who raised his thumb up and turned it down as if a signal to the police officer in cell 1, where Mayor was located, and 2, the police officer in cell 7, where Raul Yap was shot to death. That upon hearing the gunfire, I immediately covered myself for safety to avoid being hit by stray bullets. After a few minutes, I saw a male person
entered the premises with a bonnet and hand gloves bearing a caliber .45 pistol in his right hand and another gun in his right tight, and went inside the cell where Mayor Espinosa was detained. Then right away, I saw him went out, but I did not see any more gun in his hand. That is all, Your Honor, that I am executing this affidavit voluntarily. So yun yung inmate Senator witness De Lima, nyo. we were furnished copies. Iba ba yung binabasa mo sa kopya namin? O in English mo lang yan? Your Honor, there are two affidavits executed by Donald Palermo. Palermo. Yes, one was a narrative In which I Tagalog. just read in English. This was executed before the IAS. Okay. And the other one? another one, a in judicial Tagalog. affidavit in Tagalog executed before the NBI, Your Honor. Before the NBI. Yes, Your Honor. So pareho naman yung ano. Yes, Your Honor, because this was taken almost simultaneously, or Okay. Your Honor, Thank on you. November I would 8. just like to clarify kasi hindi ko masundan dahil Tagalog yung hawak kong affidavit. Sorry, Your Pero Honor. pareho rin naman yung mga pangyayari. Yes, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Base dun sa binasa nyo sa amin from that inmate witness, we get the impression na nakita niya na may pumasok sa selda ni Mayor. That is what he has alleged in his affidavit, At Your Honor. narinig din niya yung mga ganong mga pananalita from the Mayor. Huwag niyo kong plantahan. Ganon, di ba? As alleged, Your Honor, yes. Nagpapaalam na kung pwedeng pumunta na muna sa CR, sa banyo. Yes, Your Honor, as alleged in his affidavit. So ibang-iba yan sa sinasabi ni PCI Laraga. Kasi PCI Laraga, sabi mo nga, ikaw ang una doon eh. Right? Although, you went only as far as what? One foot before the entrance Opo. of the cell. Opo, Your Honor. So you're trying to tell us na before you, walang ibang mga pumasok Wala po, na Your kasamahan Honor. mo. Wala po. So, ibang-iba yan. So it's your word against the word of that inmate witness. Yes, Your Honor, I stand by it. You stand by that. Yes, Your Honor. Yun po ang nangyari po. Okay. Yung, maski yung pagpasok nung merong kamong pumasok na may daladalang firearm, nasabi rin niya ng inmate witness. Yes, Your Honor. Where is that inmate witness now? He is presently detained at the sub-provincial jail and is now subject, and his case is set for promulgation. Hindi ba isa-secure siya? Not yet. Wala, hindi pa ho kayo humingi? I don't know, Your Honor. RD, ano ba yung security precautions nyo dyan? Sir, nagdagdag tayo ng mas marami pang augmentation na PPSC personnel din, sir. I have directed the provincial director So of, you can assure Leyte. Senator De Lima, Senator Pacquiao, Yes, sir. and the chair na walang mamamatay sa preso, ha? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And talking about mga namamatay, bakit several ang mga namatay before kay Mayor Espinosa na mga obviously related din sa kanya? Nung una, I think this is in the course of the, this is the raid or the buy-bust nung August 3, 6 ang gunmen ang napatay. And then nung August 4, Julito Prac, Kerwin's alleged right-hand man and who ranked 4th on the watch list of PIDEA Region 7, was killed in Cebu City, naka-recover din ng .38 caliber revolver. And then on August 11, yung si Edgar Alvarez, nabanggit po ito kanina, doon sa Abuyog Penal Colony. And Laraga, you were the one who killed? It was Also- the operation of the CIDG din po, Your Honor. Si Alvarez? Sinong nakapatay kay Alvarez habang nandun sa Abuyog Penal Colony? Ikaw din? Iba? I am not sure, Your Honor. But you were part of the team. Yes, ma'am. And may search warrant din kayo. Opo, Your Honor. And
Anong nakuha nyo sa kanya? May nakuha rin po ng mga shabu po, Your Honor. Mga Ito ba shabu. yung meron supposedly granada, pero hindi pumutok? Opo, sa Soko po tayong nakakuha nun po. Pero nandun kayo eh. Opo, Your Honor. Paano nga siya namatay? Si Alvarez, na nasa abuyog. And again, you applied for search warrant. And at 2:10 in the morning also. Yun ba nagiging SOP nyo? Ito basta ang naalala ko po doon, Your Honor, may granada siya at saka baril po. Parang nag-atimpatay. Nang naalala ko po, nasa hagdanan po ako eh. Nung sumigaw po ng may granada, halos lahat kami, pati yung raid ng Pro 8 at saka Arsog, nagsiksikan kami doon sa hagdanan po dahil doon po sa granada po. So you don't remember kung sino mismo nakabaril sa kanya? Sa team I'm nyo? not quite sure, Your Honor. Were you the one who also applied for a search warrant against Per- Alvarez? It was the CIDG po yung nag-apply po doon. CIDG? CIDG 8 po. Kayo? Opo, kami po. Kasi doon kay Mayor Espinosa sa kay Yap, ikaw mismo kamo ang nag-apply for search Opo. warrant. So what about Alvarez? Was it the same thing? Ikaw din? Hindi po ako yung applicant po. Iba. Opo, Pero kasamahan nyo. kasama po namin. And then on August 23, yung abogado naman ni Espinosa, Attorney Rogelio Bato, killed in Tacloban nung may kasamahan na medyo young girl. Diba? And then, meron pa. Nung September 30, the ex-wife of Kerwin, Ana Lulaguno, shot dead in Cebu City while riding a motorcycle with her boyfriend. So inisa-isa ko yung mga connected kay Kerwin o sa mga Espinosa. Ito po ang nakikita nating picture dito. So baka hong isusunod si Kerwin na. Siya na lang pati ang natitira. So I think there's really need for, to think about how to secure, katulad nung sinabi ni Chair kanina, na pag finally ma-extradite na si Kerwin Espinosa dito, sana naman mapag-isipan ninyo kung paano siya. Kasi if he is again eliminated, then sino pang tatayo na magtuturo dun sa mga tunay na mga nakinabang sa droga nila, sa drug trade nila. Now, may I know from the jail warden, kasi nga, palaisipan namin na bakit kailangan pang kumuha ng search warrant when that is not supposed to be the procedure dahil there's already a confined facility that's subject to the jurisdiction already of the jail authorities. At any time, you can conduct such search and seizure. Now, there's supposed to be the administrative searches and seizures, kaya hindi na kailangan ng judicial search warrant. Now, ang tanong ko po, sa pagkakaalam nyo, how often do the jail authorities of the provincial sub-jail in Baybay conduct those administrative searches and seizures? Yung Galugad, gaano kadalas ginagawa yung operation Galugad sa loob ng facility na yan? Bago po nangyari na ang insidente nang mamatay si Mayor, nagpagalugad po ako noong October 30. October 30. So that was just a few days earlier. Yeah. Yes, Your Honor. Sunday po yun. 6 days prior. Yes, Your Honor. At negative siguro yung resulta. Meron po, limang cellphone po at saka 5 charger ang nakuha ko. 5 cellphone, 5 charger. Yes, Your Honor. Bakit kaya nangyari yun? Ano kasi, Your Honor, Ano rin? meron pong nag-report sa akin na si Mayor daw nakita na merong cellphone. Ang Doon gusto po nating malaman, how is it possible na nakukunan siya ng 5 cellphones na nasa loob na ng facility? Hindi ho ba part of the prison rules and regulations, bawal talaga ang mga cellphone, just No, like Your sa...
Your Honor, Go ahead. hindi po doon nakuha kay Mayor. Mm. Doon po sa ibang mga selda. Ang tanong ko po kay Mayor, yung tungkol po Wala kay pong may Mayor, nakuha sa kanya. wala po kayong record? Wala pong nakuha kay Mayor na cellphone. Walang nakuhang cellphone kay Mayor. So the Yes, cell Your phones that you were referring to pertain to other inmates. Yes, Your Di Honor. lalong wala ring nakuha sigurong firearms Wala, Your or Honor. shabu from Mayor, from his Yes, cell. yes, Your Honor. Wala po. Cellphone lang po. Kay Yap, meron ho bang nakuha from Yap? At bakit all of a sudden nung time of the raid in November 5, medyo marami-rami na yung mga sachets of marijuana and shabu? Meron ho nakuha from Yap? During the October 30 Oplan Galugad? Yung selda doon po sa selda 7, isa or dalawa, hindi ko lang po ma-recall dahil iba po yung naggalugad doon. Basta yung siniguro ko po na maggalugad po ako doon ang selda ni Mayor sa ONO. Dahil doon po ako na meron daw ginamit si Mayor na cellphone. So, inano ko talaga na kailangan ko makuha yung So cellphone na your yun. target actually was just a cell phone. Kasi may information kayo na meron siyang cellphone. Lahat po, Your Honor. But it yielded negative Negative po. kay Mayor Espinosa. Wala po, kahit cellphone po wala. So October 30, which was the last administrative search conducted by the jail authorities, negative. Yes, Your Honor. Now, Ms. Laraga, kailan niya nakuha yung information from that so-called walk-in informant? 29 po nung October, Your Honor. 29. Opo. So if it was 29, a day before the galugad, may information na meron daw baril si Mayor o may contraband. Eh bakit noong October 30 when they conducted galugad, negative? Hindi ko po alam, Your Honor. I suppose hindi kayo talaga nakipag-coordinate or you did not take any effort when you applied for the search warrant na i-check man lang from the jail authorities that information na meron firearm kuno according to that walk-in. Hindi po, Your Honor. So akala ko inaano nyo na muna yan, binavalidate nyo na muna yan. Mga ganyang information. Yung mga firearms nga ho pala, 38 and 45, were they licensed or not? Let me guess, unlicensed. Ma'am, based po dun sa request ko sa FAD, yung isa lang po yung license, yung caliber 45 na nakuha ko po dun sa selda ni Raul Yap. And, Yung calibers, Super 38 na Colt, na pistol na na-recover namin po dun sa cell number 1, sa selda ni Mayor Espinosa, not registered po sa opisina ng FAD. FED. Firearms Exclusive Division po, ma'am. Kanino daw yon? Wala po silang record, ma'am. Okay, I think my time has been long up, Mr. Chair, but may I just comment? Kanina po nung tinatanong ni Senator Manny si Superintendent Marcos, Senator Manny was saying that magagamit pa dapat si Mayor Espinosa kung hindi siya pinatay dun sa trying to root out others involved in the drug trade. At ang naging sagot niyo po, Superintendent Marcos, sabi niyo, ang nagiging MO is that yung mga drug lords na nahuli ay idawit ang mga pulis para masira yung kampanya laban sa droga. At nung tinanong kayo ni Senator Manny, ano ho bang proof nyo doon sa sinabi nyo na yan ang nagiging parang kalakaran ng mga drug lords na dinadawit na lang mga polis para, you know, mawala sa kanila yung hit. Ang sabi nyo, ready-made na kasi yung affidavit ni Mayor Espinosa.
So kung ganon, ready-made, iba ang nag-supply at ang sabi niyo pa nga kanina, correct me if I'm wrong, na pinapirmahan na lang daw ng police. Did you say that? Yes, Your Honor. Based po doon sa sinabi po nung kapatid ni Mayor na si Ramon. Na ang gumawa. Ang gumawa Ang po mga ng pulis. affidavit niya, mga pulis po. So kung ganon ho ang mga pangyayari, hindi rin inosente ang lahat ng pulis. Kasi may gumagawa ng ganyan eh. Na magdadawit, maglalagay ng mga ano-anong pangalan at isusupply lang doon sa affiant. So I can see that, well, may punto pa rin talaga si Senator Manny. Di ba? Opo, Your Which Honor. is which? Na dinadawit lang ang mga pulis na mga drug lords o may kinalaman din ang mga pulis sa mga kalokohan na yan. Kaya meron silang mga binibigay na lang. And at this point, Mr. Chair, if we're going to have subsequent proceedings, if we can also invite the brother of Mayor Espinosa to shed light on his claim na nasabi sa kanya. Comsec will please take note. No? Yung mga, pati yung kanina na may nag-manifest na invite natin sa next hearing. And also si Abellanosa po. Saka po mayroon pong judicial affidavit si Mayor executed nung October 13 a certain Chairman Andres Cruz na sinama doon sa affidavit na sinabrit sa pina-administer doon sa prosecutor's office, but eventually Mayor Espinosa had executed another affidavit dated October 13, galing po ito ng PAW, na sinasabi niya na hindi naman daw talaga siya nagbibigay ng payolang money to Andres Cruz. Tapos hindi daw totoo yung affidavit. Anong, So sinong there is imbitahan? another affidavit? Sinong imbitahan? Andres Cruz, sir. Andres Cruz. Opo. Kindly submit May kopya all po the ako ng pertinent affidavit noon. data para ano. So we can invite them. October to the 13, next hearing. 2016. Meron lang akong tanong, kasi siya nabanggit ko sa opening statement. Meron ba talagang nagbasa to formally serve the warrant on 2 dead bodies? Napalabas ito sa GMA7. Apparently, yung kasama niyong reporter, nakuna ng video footage and pinalabas ito sa GMA7 na kung saan instead of serving the warrant on the warden because sila may control sa facilities wala namang control yung mga preso sa facilities, maski buhay pa yung dalawa, hindi pa rin dapat sa kanila sinerve yung warrant, dapat to sa warden. But having said that, patay na nga, binabasahan pa ng search warrant. Would you explain? Kindly explain bakit gano'n ang procedure? Is this the correct procedure? Nag-search kayo ng bahay. Halimbawa, assuming na hindi ito jail, in the course of your search, yung operation nyo, nagkaputukan, namatay yung do you still need to read to formally serve the search warrant? Hindi naman kayo maririnig ng patay. Hindi na, yes sir. Did you actually do that? Your Honor, actually, the reading of the search warrant was not really for the dead body, but to the witness and supposedly to the provincial warden. Yes, sir. Actually, sir, pinapasok po namin si Warden Bardillon po. Sinabihan ko pa nga, nagsinabi po doon na magbabasa na po nung search warrant para masimulan po yung search. Pero, hindi naman po tinapos ni Warden po yung sa search. Tiningnan na lang po niya, tapos pumunta po siya sa kabilang selda kung nasan din po yung soko. Tapos pumunta na lang po siya doon sa may nag-standby na lang po siya sa may labas. Okay. Pero nabasa ko yung affidavits ng mga guards. Nanghihingi sila ng kopya na affidavit sa inyo, ng search warrant. Ayaw niyong bigyan. You ignore them. Di ba? Nandiyan sa statement that they were requesting for a copy. They wanted to see. Gusto nila makita yung kopya ng search warrant dahil nga ang isa-search nyo, facility nila. Yes, please. Yes, Your Honor.
Ilan yung nag-testify na guards na nangihingi sila ng kopya o gusto makita yung search warrant? I think it is isa lang yata.